سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولسائر المسلمين. اللهم زدنا العلم والتقى يا أرحم الراحمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang pagbati ng Islam, ang kapayapaan, kasaganaan, katahimikan, katiwasayan ay mapa sa ating lahat ngayong gabi. Allahumma amin. At bago tayo maghiwa-hiwalay, sana tayo ay napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Dagdagan ang ating kaalaman at ipabilang tayo sa mga taong tunay na matakutin sa Allah. Allahumma amin. Dahil walang silbi ang kaalaman kung ito ay hindi na isa sa gawa at hindi na isa sa buhay. Al-ilmu bila amalin kasajaratu bila thamarin. Ang kaalaman na walang gawa ay katulad ito ng puno, maski gaano kaganda, kalaki ng puno, walang silbi dahil walang bunga. So, kailangan natin ng kaalaman na may kaakibat na kilos. Mga kapatid, noong nakaraan, subhanallah, ang bilis, tignan nyo ngayon, nasa Akida 5 na tayo ngayon. Inshallah, ngayong gabi, dadako tayo ngayon sa Akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sino nga ba itong mga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nakuha din natin noong nakaraan ng mga nakalipas ay ang usapin ng literal na kahulugan ng akida, gaano ito kahalaga, at ganun din kinuha din natin ang mga ahlus salaf, o mayusamuna salafiyun, walimada sammu bisalafiyun, wa akhadna wa fahimna wa darasna walillahil hamd, wa naktafi bihada. Sapat na yun sa atin, nalaman natin na ito ay sila yung nag-revive para protektahan ang anumang mga panlilinlang na nagsisilabasan ng mga grupo at sila lamang ay, nagkaroon ng instrumento para ito ay idepensa. Kasi mga kapatid, ganito yan. May mga nagsasabi na, ano ba naman to? Ang dami ng mga nagbabangayan, ang dami ng mga kuro-kuro, sinasabi nila ito ganyan, tapos sinisiraan niya yung iba. Lahat yan mga ustad, yan mga Muslim. Mga kapatid, nakuha natin sa una na ang Islam, lalo na sa umanin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magkakaroon nito ng propesiya na sinabi niya na 73 sekta. Tama? Lahat ito ay sa impyerno. Iisa lang ang matitira na kung saan tatanggapin siya paraiso. Humul jamaa o kaila o humul ladina man ana alayhi wa ashabi. Sila yung jamaa, ito kukunin natin itong jamaa, at kung sino yaong sila na pinanghawakan nila ang aking turo at kasama ng aking mga kasamahan. Sabi ng mga pantas, hindi pwede na ang isang tao, kayo na nag-aaral, kayo na naintindihan natin ang akida na tunay na turo na pinag-iwanan ni Propeta Muhammad, 10 ng mga sumunod sa kanya ang mga sahaba at ang mga tabiun, at may mga lumalabas na nagtuturo o naglilinlang, o maroon silang din pinapaliwanag patungkol sa kanila, na hindi rin tayo nagsasabi. Papabayaan mo na lang ba, bro, ang isang grupo o isang tao na naglalaganap ng lagim? Na ikaw ay nasa tama? Alimbawa, sabihin mo, wag na, pabayaan na lang yan. Kasi baka kawawa yung mga tao, baka magkagulo-gulo sila. Hindi. You have to defend your religion. And if you know something about this religion, especially the Aqidah, you have to tell the truth. And nothing yet but the truth. Nasa tao kung tatanggapin nila o hindi. Dahil magkakaroon talaga yan ng bangayan. Magkakaroon yan ng hindi yan, magkakawatak-watak yan. Pero dapat na ikaw na may alam, ikaw na nag-aral, ikaw na naintindi mo, sabihin mo yung sayo. Sabihin mo kung ano yung dapat. Sabihin mo yung ano yung tunay na akida ni Propeta Muhammad at ano yung mga, bakit sablay itong mga ito. Nasa tao kung tatanggapin nila o hindi. Mga kapatid, hindi katulad ng pagkain kanina na pwede kang umayaw, pwede kang tumikim, pwedeng okay lang. Itong kaalaman sa Islam, lalo nang usapin dito sa akida, ito ang kaligtasan natin. Nandito ang panuntunan at nandito ang ating basihan
ng ating pananampalataya. Nasa tao kung tatanggapin nila o hindi. Pero alhamdulillah, nandyan ang Quran, nandyan ang sunnah ni Propeta Muhammad na siyang ating panghawakan. Noong nakaraang linggo, nasabi natin na sa iman, nakuha natin ang iman, pananampalataya. Hatta walau iman, hunaka yusammun al-iman wa ahlu sunnah wal jama'ah madha yaqulun al-iman ish yazid wa yanqus, di ba? Ang iman tumataas, bumababa. Yazidu madha? Tumataas dahil sa tumataas. Bakit tumataas ang iman? Pagkain? Dahil sa pagsunod sa Allah, sa paggawa ng mga kabutihan, pagsamba sa Allah. Bumababa, bakit? Dahil sa paggawa ng kasamaan, paggawa ng kasalanan, hindi pag-aaral hanggat masundan mo ang sarili mo at sundan si Satanas. At ganun din ang iman. Maski ikaw ay sinabi mo na totoo pa sa iyong puso at totoo pa na mayroon pang kaakibat at kilos, pero maaring hindi rin pa rin ito tanggapin. I hope I made myself clear. Do I need to repeat? Aqulu bil-lugha al-arabiyya. Hatta walau iman, la yastakmilu al-iman. Anta tatakallam bil-iman wa i'tiqadun bil-qalb wal amalun bil-jawarih, mumkin hadha aidan ghairu maqbul indallah. Even you say it in your tongue that you believe in Allah and you truly believe and sincere in your heart, and even you are doing it in the right way in actions, but this might be also null and void and not will be accepted, rejected by Allah in the day of judgment. Meron, wala? Meron, wala? Nakuha? Naintindihan? Okay. Ano yun, bro? Yahya. Paano yun? Ano yun? Nagsalita ka na, pinaniwalaan mo na ng puso, ginawa mo na, pero doon pala sa araw ng paghukom, ghairu makbul. Rejected. Oh, paano? Very good. Takbir. Dahil depekto sa gawain ni Propeta Muhammad. Ito ay hindi akma at taliwas sa ginawa ni Propeta Muhammad. Ang daming mga kamusliman, sinseridad ang kanilang puso, sinseridad at tama ang kanilang pagbigkas sa pagbasa ng Quran. Ginagawa pati nila ang mga gawain na kilos na ito. Pero ang gawain na kilos na ito ay hindi kailanman ito ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit nila gumawa sila ng bago? Dahil gusto nila ng pabago, uso. Kayo, mahilig kayo sa uso? Mag-ingat-ingat kayo na mahilig sa uso. Lalo na ang reliyon, Islam, mga kapatid, nandyan na yan, tapos na yan. I-revive mo lang, gagawin mo lang kung anong ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, dadako tayo sa sinasabing man haula ahlus sunnah wal jamaah. Walimada sumiyat ahlus sunnah wal jamaah. Bakit sila sinabi na sila ay mga ahlus sunnah wal jamaah? Bago natin ito kunin, Abdul Aziz, bago natin ito kunin, ay kailangan unang-una na dapat maintindihan natin. Kung baga, alam natin sa Islam, agimat bawal, di ba? Ang gawin mong agimat ngayon, na ibubulsa mo ngayon, na uuwi tayo at maghihiwa-hiwalay ngayon, na wag nating kalimutan, susi ito ng kaalaman patungkol sa akida, ay hindi nawawala dito sa tatlong ito. Usul al-aqida as-sahihah, kung saan dapat ito ang pagbabasihan natin. Una, ahlus sunnah wal jamaah, yattabi'una faqat bil adilla bil kitabi was sunnah. Khalas.
para makagarantiya na totoo ang paninindigan at paniniwala natin, sa paniniwala na kung saan ipinag-iwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadalawa lang ang ating basihan, references. There are only two major reference of our faith in Islam, and this is the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nothing else. Some other scholars, they said, okay, nandyan yung ijtihad, nandyan yung qiyas, nandyan yung ijma, pero pwedeng gamitin yun sa mga far'u fil usulul fiqh, sa mga ibadat, sa paggawa ng mga far. Pero yung sa akida, tauhid, Quran wa sunnah. Bas, kalas. Bro, anong sinasabi mo sa imong gisulti karon? Nasa sunnah yan? Ambot kay, parang gistorya nila dito sa kuan, na parang gano'n. Narinig ko lang, ghair makbul. Maniniwala ka lang doon sa mga panadero na gumagawa doon sa bakery, na pinag-usapan nila kung anong balita. Akida, mga kapatid, nandito yung tunay na kaligtasan mo. So, kailangan hindi tayo bibitiw sa Quran. Dahil bakit? Ang paninindigan natin sa Quran ay puro na salita ng Allah na perpekto, na hindi maliligaw ang kahit sinuman, panghawakan niya ang Quran. Khalas. Hada al-Quran, hada huwa kalamullah, al-munazzil inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hudan lil muttaqin, hudan lin nasi jami'an. This is the guidance to humanity. This is the guidance to all those who are God-fearing, the Quran. Ang Quran, mga kapatid, pinagkaisahan yan ng mga pantas, ng mga ahlusunna wal jamaa, na ito ay walang kulang, walang labis, at walang fabricated, at walang pagbabago, at hindi nilikha ng Allah. Salita ng Allah, sinimulan niya, magbabalik uli sa Kanya sa araw ng paghukom or whatever, pero ang paniniwala natin, ito ang sandigan ng ating pamumuhay, ang Quran. Hindi katulad ng ibang mga kamusliman ngayon, na iba ang kanilang mga pananaw sa Quran. Kulang daw, nagkamali daw, may namali, at mayroon pang bago ngayon. Nakita niyo yung bago ngayon na The Furqan na galing doon sa Iran? Meron yan ngayon. At kaya tayo ay tigib na naniniwala na ang Quran ay hindi kailanman ito mababago dahil poprotektahan ito ng Allah at hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan. Sino makapagbigay ng dalil sa Quran na ito ay protektado at ito ay totoo at ito ay kailanman hindi magiging korap? Ano? Suratul Baqarah. Oh, Abdul Aziz. Dalil. Masya Allah. Hadha kitabuna. Hadha kitabuna. Yan ay ating kasulatan. La raiba fi, walang pag-aalinlangan. Ano? Dalil sa Quran na ito ay paprotektahan ng Allah at hindi ay kailanman na hindi magkakaroon ng mga panlilinlang at hindi ito mababago. Dahil hindi katulad ng mga nauna na nangasira at sinunog at pinalitan. Pero ang Quran ay mananatili na ito ay hanggang sa araw ng paghukom na poprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga dalil dyan, walau kana min ghairi indillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Kung itong Quran na hindi mula sa Allah at hindi galing sa Kanya, matatagpuan ninyo na ang daming mga bangayan at hindi pagkakauna-unawaan at pagtatalo-talo nila sa Quran. Dahil ito ay galing sa Allah, iisa lang ito na galing sa Kanya, walang pagdududa, walang dapat pagkaroonan ng mga bangay-bangayan dahil kung totoo na ikaw ay naniniwala sa kaisa ng Diyos at paniniwala sa Kanya, yan na ang Quran. Sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna. Narinig namin, pinaniwalaan namin, at pinatutuo namin, at isinagawa namin. Ganun ang Quran. Oh, ano ba yung dalil sa Quran? Qul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdi. Okay, very good. Isa rin yan. Sa Suratul Baqarah yan, di ba? Sabihin nyo kung mayroon pang manggagaling na iba na bukod pa dito sa Quran
na magkakaroon kayo ng mga maraming mga pagbabago, pag-aalinlangan dahil ito ay Quran, poprotektahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod pa dyan, mayroon lagi natin naririnig yan. Anybody? Bibigyan natin ng spaghetti. Very good. Yusuf De Leon. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katotohanan kami ang nagbaba ng revelasyon na ang Quran, isa sa mga pangalan niya ay dhikra. Ang Quran, tanzil, dhikra, kitab, di ba? Huda, maraming mga pangalan ng Quran. Isa sa mga nabanggit dito ay dhikra. Nandyan din yung Furqan. Ang dhikra, mamaanahu ish at tadhkir linnas. Para ito ay magbigay ng paalaala sa tao. At ito ay aming poprotektahan sa lahat ng anumang uri ng korupsyon. We have sent you down the Quran, Muhammad, and we will protect it in any form of corruption. Therefore, if you are a Muslim telling me that the Quran is corrupted, Quran is not true, there is something false in the Quran, I'm sorry, bro. Because I believe the Quran is a perfect word of Allah and it will be protected until the day of judgment. Sabi din ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lan tadhillu abada in tamassaktum bihima al-Quran wa sunnati. Hindi kayo kailanman maliligaw, panghawakan nyo lang ang Quran at ang aking sunnah. Pangalawa, sa usul ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa na bago natin makuha ito ay dapat nating unawain itong 3 fundamentals. Pangalawa ay al-fahmu bil Quran wa sunnah la na'tabiru bi fahmi wa syarhi ghairu as-sahabatu ridwanullahu alaihim. Ang pag-unawa sa Quran at sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi ahanguin, hindi natin uunawain, hindi natin paniniwalaan, maliban na lamang sa pagpapaliwanag at pinag-iwanan ni Propeta na sinunod ng kanyang mga sahaba. Maintindihan natin ang Quran sa pamamagitan ng sa pagpapaliwanag ng mga sahaba. Maliban doon, kung ibang mga ulama na ang pinagkuhanan nila ay katulad nilang mga ulama na hindi galing mismo sa mga sahaba, hindi galing kay Ibni Abbas, hindi galing kay mga Ikrima, at hindi galing kay Mas'ud, lahat ng mga sahaba na mga kilala, na mga tanyag, kung iba ang pinagkuhanan, hindi natin maiintindihan ng lubusan. Kaya ngayon, nagkakaroon ngayon ng bangayan at iba't ibang kuro-kuro ang bawat isa dahil mayroon silang pinagkuhanan na pinag-unawaan nila ang Quran sa hindi sa pag-unawa ng mga sahaba ridwanullahu alaihim. Iba ang explain mo. Iba ang explain niya. Iba rin yung doon na tatlo na mo nag-explain. Na isa lang yan na aya. Paano siya kung masabot ana? Kinsay tinuod sa inyo Who among the three, who is in the right path? Di ba? Of course, with the sahaba ridwanullahu alaihim. Dalilul akli. Paano? Dahil ang mga sahaba, naunawaan nila mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buhay si Propeta Muhammad, isinasagawa niya, isinasakilos niya, nandoon ang mga sahaba. Ginagawa ng mga sahaba, anong pinag-uutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Mubasharatan. Mubasharatan bima'na directly they are doing and following what the Prophet sallallahu alaihi wasallam had commanded them to do. So ano yun? Hindi maiintindihan ang Quran at saka sunna ni Propeta Muhammad maliban sa pag-unawa ng mga sahaba ridwanullahu alaihim. At makikita ninyo ang mga tabi'un, ang mga ulama, as-salafiyun, al-awwalun, as-sabiqun, ang kinukuha nila ay sinabi ni Ibni Abbas, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anha, sinabi ni Ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, mga sahaba, kanu haula ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. They are the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon dapat tayo.
Yun ang pagkukuha na natin. Dahil kung hindi, peligro ang pag-unawa mo ngayon sa Islam. Pangatlo, dahil akida ang pinag-usapan, fi ilmil ghaib, ta'rifu na maman al-ilmul ghaib, kaalaman sa mga maman al-ghaib. Hindi nakikita. Na pinapaniwalaan natin. Hindi natin nakita ang Allah. Ang mga anghel ng Allah hindi natin nakita. May nakakita sa inyo sa paraiso? Imperno? Parusa sa libingan? Biyaya sa libingan? Nakita? Sino nakakita? Wala, di ba? Hadiya ulumul ghaib. Sa Quran, kung tutunghayan natin, ang una sa mga definisyon ng tunay na paniniwala ay alladhina yu'minuna bil ghaib. Man ya'ti bimithal hada fil Quran. Sino makakapagsabi niya sa Quran? Saan? Suratul Baqarah. Unang talata sa Suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Tingnan niyo, mauna yung ghaib kaysa dun sa pagdarasal. Allahu Akbar. Sila yung naniniwala sa Allah, naniniwala sa mga ghaib. So pagdating sa ilmul ghaibiyat, wa hada min usulil iman, pagdating sa ghaibiyat, mga kapatid, tawqifiyya tayo doon. Mama, ano tawqifiyya? Ano ibig sabihin ng tawqifiyya? Ang pagdating sa paniniwala sa mga hindi nakikita na pinapaniwalaan natin, paano natin ito tatanggapin, paano natin ito tatamasain, paano natin ito papaniniwalaan? Ano? Tawqifiyya. Idan mama na tawqifiyya. Ano ibig sabihin ng tawqifiyya? Tagalog. Kay mga Tagalog man mo. Sige, kung Bisaya, walay problema. Anong tawqifiyya? Ano ibig sabihin ng tawqifiyya? Oh, mashallah, very good. Tahimik na tayo doon, surrender na tayo doon, tinaliman natin, pinakinggan natin kung ano yun, yun na sinabi ng Allah sa Quran. Sinabi niya na may paraiso, pinaniwalaan natin ang paraiso. Sinabi natin, pinaniwalaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagmaitaas siya sa kanyang trono, pinaniwalaan natin yun. Pero kung papaano siya nagmaitaas, hindi natin pinapasukan. Dahil pagdating sa ghaibiyah, yaqulul ulama, al-ilmul insan mahdud. Ang utak ng tao na kahit sinong tao na pinakamatalino dito sa buong mundo, ang kanyang utak ay pinakalimitado lang ang ipinagkaloob ng Allah na hindi niya pwedeng panghimasukan ang mga bagay na hindi binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na paliwanag patungkol sa mga hindi pa nakikita dahil ang importante, paniwalaan mo yun. Nakuha mga kapatid? Sa ilmul ghaib, bima wasafahu Rasul, bima wasafahu Allah binafsihi, biithbati, pinaniwalaan na natin yun. Dahil ang ilmul ghaib, paniwala lang. Pero yung panghimasukan mo, papaano, hindi ka kaya ng utak mo. Bisag, daghay mga nabuang kay, pinauna nila ang philosophical. Alam nyo bro, yung mga philosopher, grabe talaga itong mga pilosopo na ito. Kaya ang sabi ng mga pantas, ang hukom sa pag-aaral ng filosofiya, pwede sa taong may alam sa Islam. Pero delikado sa taong walang alam sa Islam na Muslim dahil baka siya ay maligaw, mabuang, mawala na sa landas na tunay na pagtuturo sa Islam. Kasi ang mga filosofiya, pinauna nila ang utak nila. At kung karamihan, bakit din nagkaroon ng mga grupo na nangaligaw na iba sa pinapaniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, mga kapatid? Li'annahum qaddamu al-aql minal naql. Pinangibabaw nila ang kanilang utak sa pag-unawa kaysa doon mismo sa an-naql. An-naql ma'nahu al-Quran. Kung anong sinabi ng Quran, okay na yun. Pero sila hindi. Dapat muna utak. Kaya ganun din yung mga iba, pati yung mga Sufi. Di ba? Nasabi natin nung una, bakit? Hindi rin ba tayo sabi nila maging Sufi? Si Propeta Muhammad nga, lumipad, papapunta dun sa 7 palapag ng kalangitan. 500 years in every heaven. Oh, so pwede tayo maging Sufi. Nandyan ang mga malaika, nandyan ang mga ano. At pwede rin tayong lumipad. Pwede rin meron din pinapaniwala nila na nandun siya sa lugar niya, tapos papunta sa Makkah, tapos nagtatawaf.
Mga kapatid, ang Islam, lalo na sa matters ng akida, tawqifiyya. Ngayon, dakaw tayo dito sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Walimada sumiyat Ahlus Sunnah wal Jamaa. The definitions of Ahlus Sunnah wal Jamaa, Sunnah in the Arabic language, what is the meaning? The word Sunnah is derived from the verb sana'a yasinu o yasna'u. Sana'a amra, sana al-amra means he explained the matter. Sunnah means a way or a path, whether it is good or bad. Yan. So nakuha ninyo, ang sunnah ay ang pagsunod, pamamaraan, na hindi nangangahulugan na sunnah ay lahat tama. Yun ang unawain natin dyan. Hindi pag sinabi, sunnah yan, ibig sabihin, sagrado, perpekto na ginawa ni propeta. Dahil ang ibig sabihin ng sunnah ay sumunod ka lang at pamamaraan na ginawa na maaring mali ang sunnah na ginagawa. Na hindi sunnah ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it should be specific. Is that the sunnah of the Prophet Muhammad? Is this the way, the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Naam, khalas, okay. Pero pwede mong sabihin, hada sunnatul Yahudi, hada sunnatul kuffar, sunnatul Majusi, naam. Iyan to ba ang mga pamamaraan ng mga Hudyo, mga Kristiyano, at ang mga mapagtambal sa Allah? Oo, mayroon din silang sunnah. Kasi ang ibig sabihin ng sunnah ay pamamaraan at gawain. Kaya bagat naman sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na makikita natin sa Bukhari at Muslim, you will mostly certainly follow the ways, the sunnah of those who came before you, hand, span by hand, and span, kuvit by kuvit. Ano ibig sabihin nun? Hadith ito ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'una sunana aw sanana alladhina qablakum shibran bi shibran, dhira'an bi dhira'in, hatta walau idha salaku juhra dabbin lasalaktumu, fi riwayatin ukhra la dakhaltumu. Faqalu haula ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa man. Subhanallah. Tignan nyo ito mga kapatid. And this is addressed to the ummah of the Muslim nowadays. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, sabi ni Sa'id ibn Khidri na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih Bukhari at Muslim, katotohanan, susundan ninyo ang mga pamamaraan ng mga nauna sa inyo. Nasusundan ninyo sila ng ano yung kamay? Dangkal-dangkal. Shibran bi shibran. Diraan bi diraan. Yung dangkal-dangkal, mas malapit. Kahit anong uri ng mga gawain nila, susundan nyo sila. Maski katulad ito, hinalimbawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katulad ng isang butiki na pumasok siya doon sa kanyang lungga, na napakaliit na butas, kung kakayanin nyo, susundan nyo rin sila at papasok din kayo. Ya Allah, matalinghaga ang sinabi ng inyong propeta sallallahu alaihi wasallam na pangkasalukuyan natin ngayong sinasaksihan ang mga nangyayaring ito ngayon. Sabi ng isang sahaba, usugo ng Allah, gagawin namin yan, gagawin ng mga huling mga panahon. Sino ba ang gagawin nila at susundin nila? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano? Sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sino pa? Ngayon, ang mga kasalan ng mga ibang mga maranaw, pinapaliparan ng mga kalapating bukid. La ilaha illallah. Ano pang ginagawa nila na ginagawa natin? Birthday. Ano pa ginagawa nila? Concert. Ano pa? Ha? Nakiki-Christmas na rin. Yun nga, birthday, Christmas, New Year, National Days, kasal, ganyan. 40 days, 30 days.
Lahat ito gawain ng mga kufar. Pero ang mga kamusliman, mayroon kayong sariling tradisyon at kultura na pwede magsaya. Na pag kayo ay nagsaya, ito ay uri ng iba na nakalulugdan kayo ng Allah. At hindi kailanman tayo ay makigaya sa mga ito. Dahil lang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino man makigaya sa katulad ng mga pamayanan ay katulad nila. Sa anong pamamaraan? Mga pamamaraan ng mga gawain nila na hindi alinsunod sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga kapatid, napakasaklap ngayon. Yan ang nangyayari ngayon sa ating buhay. Kahit saan pumasok yung lungga, uy, musunod tagyapon dito, bisag gamay ka. ngayon ang nangyayari. Ngayon ang uso. So ito ang sinasabi ng sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa sunnah, ay yung pamamaraan o pagsunod. The Prophet sallallahu alaihi wasallam further said, whoever introduces a good way into Islam, man sana'a fil Islami sunnatan hasana. Anyone who introduces a good way into Islam will have the reward for that and the reward of everyone who follows it after him, without the distracting from their reward in the slightest. And whoever introduces a bad thing into Islam, sunnah fil Islam, sana it's evil, it is displeasing. Anong naintindihan dito sa hadith na ito mga kapatid? Ang sino mang magsimula ng magpagawa ng mga gawain na sunnah na ipabago na maski ito ay mabuti, pero kung hindi rin ito alinsunod sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala rin itong saysay. At lalo na kung ikaw ay gagawa ng gawain na pabago na mali sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. The sunnah in Sharia terminology, the word sunnah refers to the path followed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions in terms of knowledge. MashaAllah. This is why we gather here tonight. Because of why? Because of seeking knowledge and beliefs, paniniwala, words, salita, deeds, actions, and what they approve of. Kailangan ito ay tinanggap na naayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. O, di ba bro? Anong gawain mo na gawain ng pagsamba na gusto mo? Hindi ko ustad, alam mo, mas maganda yung mag-dance tayo na para din tayong sumasayaw. Para exercise, double purpose. Na magkaseksi pa tayo. A'udhu billah. La hawla wala quwwata illa billah. Ad-din ya akhi, hada la yu'tabar bil aql. Ang relihiyon na ito ay hindi kung ano ang sa kakayanin ng utak mo na alam mo na ito ang tama. Pagsunod at pagtalima, kapatid na Ibrahim. Tama? The word sunnah is also applied to the sunnah as acts of worship. Ayan, dito, papasok na dito yung pagsamba. Acts of worship and beliefs that are proven in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The opposite of sunnah is the so-called bid'ah, innovation, and heresy. So, ang sunnah, ang kanyang kabaliktaran ay bid'ah. Ang bid'ah, ang kanyang kabaliktaran ay baliktarin mo yung bid'ah. Inaon siya mo, oy. Sunnah. Baliktarin mo yung sunnah. Bid'ah. Vice versa lang yun, di ba? Kung gumagawa ka ng pabago, hindi ito sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano tawag yan? Abdul Aziz. Bid'ah. Innovation, pabago. Sabi nila, grabe naman kayo, napaka-stricto nyo ng mga Salafi o mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mga Muslim, lahat-lahat bago. So, hindi na dapat tayo gawa. Hindi dapat yan ginagawa nyo. Bid'ah rin yan. Nagkukuchili na kayo ngayon. Nagtitinidor kayo. Mga social kayo ngayon. Ayaw nyo na gamitin ng kamay. Si Propeta Muhammad, ginagamit niya, kami niya, tatlo pa, ganyan, no? Nakaupo pa siya ng gano'n pag kumakain siya. Tapos kayo, nakamesa, meron pang mga kandila, meron pang baso na may mga ganyan-ganyan. So, mga pabago na yung sarili yun. So, masakay pa kayo sa aeroplano. Si Propeta Muhammad, hindi naman sumakay sa aeroplano. Ang dami mga bid'ah daw na mga gawain. Mga kapatid, ang unawaan natin dito sa sunnah, pagdating sa pagsamba, yung mga
gawain na pagsamba, na ritual, na ginawa ni Propeta Muhammad, yun lang ang gagawin natin. Pero kung sa pag-usbong ng teknolohiya, na hindi na ito mapigilan dahil ito ay propesiya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi mo gagamitin? Kung ito ay sa ikakabuti mo, ikakabuti ng pagsamba mo sa Allah. Pero wag lang gamitin sa pagsamba na ito ay pabago na hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsala 5 beses isang araw. Ngayon, ikaw ginawa mo 3 beses isang araw. Oh, bakit ka na gusto mong 3 beses? Yung 5 beses, gagawin pa niyang 6 na beses. Saan yung kapatid natin natusog? Doon sa lugar nila. Nagjumaan na daw sila, tapos nagagalit yung mga matatanda, "Oy, ayaw mo gawas! Kamurka ang anwaki, mga tawaya. Huwag kayo lumabas. Magabaan mo sa Ginoo. Diri mo sa sulod. Magprita ng duhur. After Jum'at duhur." Bago yan. Hindi yan bago. Jum'ah wajib. Wajib din ang duhur. Di mas maganda, 2 ang wajib na kuha mo. Malaking reward. Mas kalugod-lugod sa Allah. Oh, anong pinairal? Utak. Hindi sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, wallahi ang Islam, pagsunod, pagtalima. Huwag kung ano yung dito sa utak mo. Di ba sinabi yun ni Ali radiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu ala ra'i, lakana mashul safaini min asfaliha." Kung ang relihiyon ay makukuha sa sukatan ng utak, talino, at dapat kung ano yung dapat sana ang pagmas, yung ikaw ay nag-ablution, na meron ka ng naka-ablution na kamedyas ka, dapat dito tayo dito tayo magpunas o maghaplos. Kasi dito maaring may mga putik na kunti, may mga buhangin na ganun. Pero bakit hindi dito? Bakit dito na dalil akli? Wala namang kuan dito, walang dumi. Bakit dito? Kasi dili utak mo ang susundin. Di ba? Pagsunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung susundin mo yung utak mo, bro, Allah, ano gusto mo, mas matalino ka kay Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ganun lang yan, simple as that. Ano gusto mo, magpapakita ng gilas na mas magaling ka sa pagsamba sa Allah kaysa kay Propeta? Itinalaga ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa qudwatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Hindi kailanman tatanggapin ng ating mga mabubuting gawain hanggat hindi alinsunod sa gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa hadith na, subhanallah, hindi ko alam kung matatapos na naman natin itong bilis-bilis ng oras. The word sunnah is applied to sunnah acts of worship and beliefs that are proven in the sunnah of the Prophet. The opposite is bid'ah. Of course, that's true. That's why the Prophet ﷺ further says, "Whoever among you lives after I die will see many differences. I urge you to adhere to my sunnah in the way of the rightly guided caliphs." Ano ang Arabic dito? "May ya'ish minkum fayara ikhtilafan kathira." Subhanallah. Ang sino na mabubuhay sa inyo sa mga huling panahon, pagkatapos na ako ay lumisan dito sa mundo, makikita ninyo na ang dami-daming mga pabago na gagawin ng mga mahuhuli sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad. At ito na nga, propesya, itong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maraming bangayan, maraming inipag-uunawaan, maraming maggrupo, maraming ito yung sayo, ito yung sa akin, lahat magkakaiba-iba. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin. Waddu alaihi bin nawajid." Kagatin nyo, sabi ni Propeta Muhammad, panghawakan ninyo ang sunnah ko, huwag kayo bumitsyo, huwag kayo magpabago. Pagkulang, pwede pa dahil nagkulang ka kasi yun ang kakayanan ng katawan mo. Pero yung magpabago ka na gusto mo na mas feel ko ganito magsamba, delikado, peligro. So anong dalil na ito ang panghawakan natin, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ngayon, ano naman ang sinasabing, yun, nakuha natin yung sunnah. Walimada sumya ahlus sunnah,
sumya ahlu sunna li'annahum yaf'aluna sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tinawag sila na sila yung mga pamayanan ng sunna dahil ginawa nila ang mga pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang turo, sa kanyang salita, sa kanyang kilos, sa kanyang mga gawain at sa kanyang mga pagpapahintulot. Ngayon, ma ma'na al-jama'a. The jama'a in Arabic language means this is taken from the root word jama'. Jama' ay jama'atu hadha, which mean joining or bringing a thing together by bringing part of it close to another part. Close to another part. Paano yun? Close to another part. This is something, a thing, at ito rin, pinaglapit mo sila, pinag-isa mo sila. Jama'a. Katulad natin, jama'a tayo ngayon. Ang hindi magjajamaa sa atin ngayon, makikisama sa atin, na hindi naniniwala sa sinasabi ko ngayon, mayroong hindi naniniwala, doon siya pumunta doon sa dulo. Para makita kung sino ang naiiba sa iba. O, di ba? Para alam natin na mabuti ka bro, hindi ka plastic, totoo ka, doon ka pala eh. Ha? Kaysa sa nandito siya na kunyari nakasama mo na yung pala na ang sa ilalim niya, no? Hindi yan totoo yung sinasabi niyo, study ka. Mga katang isip lamang yan. Bro, anong katang isip? Tanawan niyo, Quran, mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Walay mga kapatid, ito Arabic ito. Magandang libro ito. Kanina nakita ko ito. Kasi ito ay 2018 nung pumunta ako sa Egypt o 2017. Binili ko to sa Cairo, Egypt. Maganda siyang libro kasi Muwassatu al-Fariq al-Wal Madahib wal Jama'at al-Islamiyah. Ito yung mga pinag-usapan dito, paano nabuo, paano nangyari ang mga iba't ibang mga sekta ng grupo ng mga kamusliman. At yung mga madahib, at yung mga jama'a. Nandito yung Ahlus Sunnah wal Jama'a, Salafiyun, yung Shia, Al-Imamu Ithna Ashar, nandito yung mga Al-Ma'aturidiyya, nandito yung mga Asyaira, nandito yung mga Ja'fariya, wal Qadariya, ang dami ng mga sekta. Wallahi, nung binabasa ko ito, sabi ko, yala, bigyan mo ako ng oras para mabasa at ating maipaliwanag sa ating lahat. Dahil wallahi, kailangan ito ng isang Muslim. Kailangan natin ito, ang pag-aaral at maunawaan. Kasi after all, at the end of the day, ang Allah subhanahu wa ta'ala magja-judge sa atin sa araw ng paghukom. Okay, so ibig sabihin, pinagsama na pinag-isa na jama'a, a thing together by bringing part of its close to one another. It is said, jama'atuhu, meaning, I collected or assembled it. Oh, di ba? Ano yung collected and I assembled it in Tagalog? Ano, paano sabihin yun? Pinag-ipon, pinagsama ko, pinag-isa ko. O, di ba? O, ano yun sa Tagalog? Sa Bisaya? Ha? Unsa? O, gitiklop? Gitikom. Okay. This is derived from ijtima'a, coming together. Ha? Coming together, ijtima'a. Yeso tigira na anak yung mga ijtimar o jama'at o tablig. Mag-ijtima daw yung mga jama'at o tablig. Ibig sabihin mag-iisa-isa sila. Okay? Ijtima'un. Coming together, which is the opposite of tafarruq. At ito naman daw ang kabaliktaran ng sinasabing tafarruq. Wa ma ma'na tafarruq? Tafarruq means splitting apart. Maghihiwalay ka. Mag-iiba ka sa kanila. Hindi ka makikisama sa kanila. Bakit? Bakit hindi ka makikisama sa kanila? Sa maranaw na suminibay sa inumayan sa ig. Ibig sabihin, naghiwalay ka sa kanila. Ha? Sino ang humanda sa inyo ngayon na gustong maghiwalay dito? Bro, ibig sabihin, hindi ka nakisama. Di ba? Splitting apart, the opposite of furq. Furqa is division. Yung hindi ka mag-alinsunod sa kanila. Bro, magdi-divide ka sa kanila.
Subhanallah, may hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, tignan nyo ang turo ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Al-aqidatu as-salafiyah. Sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaa wa iyyakum wal furqah." Kailangan kayong magkaisa sa paninindigan, paniniwala sa Allah at sa akida patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, at iwasan ninyo na kayo ay magkawatak-watak. Huwag kayong magkakaiba-iba. Dahil si Satanas ay doon siya sa mga nagkakawatak-watak. At sabi din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man farakal jamaa matamitatal jahiliya." Ang sino mang nagnanais na naglalayon na umalis o magbitsyu o maglalaganap ng paglalaganap ng magkaroon ng pagkakawatak-watak ng mga kamusliman, pag namatay siya sa oras na yun, namatay siya sa kapanahunan na parang kamangmangan, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganito natin makikita dito sa Saudi Arabia. Maski anong sinabi ng gobyerno dito sa Saudi Arabia, kung sinabi yan, ang mga pantas sumusunod lahat. Bakit? Kasi yun ang Islam. Al-Islah. Yuqaddim. Kailangan natin ay ang pagkakaisa na sumunod ka sa leader. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang turo ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Maski ang leader nyo ay suwail, makasalanan, gumawa ng kasalanan, nangurakot pa yan, huwag na huwag kayong humiwalay. Huwag na huwag kayong magkaroon ng grupo na siraan siya, batikusin siya at tanggalin siya sa pwesto. Dahil mas malaki ang epekto ng pagkakaroon ng pagkakawatak-watak at ang pagkakasira-sira ng mga pamayanan. At tignan nyo ngayon ang mga nangyari sa mga ibang lugar ng mga kamusliman. Libya, Syria, Iraq. Dahil gusto nila magkaiba, gusto nilang demokrasya, gusto nila ng kung anong gusto nila, na mahalin tulad sa iba. Ano ngayon? Dumating ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala niyahfadha hadal bilad, biladut tawhid, amiruna bil ma'ruf wa nahawna anil munkar. Bakit? Anong problema ko sa isang king, sa isang dato na gumagawa ng kasalanan? Kasalanan niya yun sa Allah. Importante, hindi niya ako inutusan na sumamba sa ribulto o humiwalay sa Islam. Lahat tayo may pagtitiis, bro. May paglilitis sa araw ng paghukom. Ang kailangan, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maski ang naging leader sa inyo, naging mamuno sa inyo, ay isang Habashiyo na maitim na galing pa doon sa lugar na kung saan galing siya sa mga alipin, sumunod kayo sa kanya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ma'al jamaa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay doon siya sa mga nagkakaisa. Tapos ngayon, akala natin madali lang na, magrayo tayo. Bakit? Yung leader na mayroon siyang gikawat. Bakit ikaw, hindi ka rin nangawat? Tinitignan mo lang yung iba, bro. Tapos yung sarili mo, hindi nakakalimutan mo. Kasalanan niya yan sa Allah. Bisag nangawat, bisag kung siya gibuhat sa iyang kinabuhi. Mayroon tayo bawat isa na may mga pagkakamali. So mga kapatid, mga dalil sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. See? Hold fast, all of you together, to the rope of Allah, this Quran, and be not divided among yourselves. Kaya ikaw, bro, na nag-iisip-isip na tumiwalag dito, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Wallahi, binabalaan na kita. Kasi ikaw ang kawawa. Hindi ko alam kung sino makakasama mo na, si Satanas o si Iblis. Dahil ang sabi ng Allah ay magkaisa. Sabi ng Allah sa Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Allahu Akbar. And be not those who divided and differed among themselves after the clear proofs had come to them. Anong nangyari sa mga sahaba, yung mga Khawarij? Tumiwalag. Humiwalay agad. Ali radiyallahu anhu, ikaw ang dapat na maging leader after ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinsan buo ka niya, pinsan buo. Pangalawa, ikaw pa yung pinakakabataan na nag-Islam. Pangatlo, na pangasawa mo pa si Fatma Zahra, apple of eye of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Papayag ka niyan. Ang naging kapalit ni Propeta Muhammad, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman,
Ang lalayo, mga kaibigan lang yan. Dapat ikaw, nagkaroon ng mga kawarij na gano'n na lang na mga nagbubulong-bulong. May mga marites din sa unan niya yun, sa panahon na yun. At nagkakaroon sila ng mga pagbubulong-bulong, paghiwa-hiwalay nila. Yan. So yun, nang nangyari. Wallahi, nagkawatak-watak ang mga sahaba. Nagpatayan, pati ang mga sahaba, ridwanullahu alaihim. Bakit sila nagpatayan? Di ba, Ustad, sinabi mo na sila yung mga pinakamabuting tao na nila lang sa ano ni Propeta Muhammad? Oo, pero nabanggit na ito kasi sa Quran na itong wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Sabi ng Allah, darating na may mga kamusliman na grupo ng mga kamusliman na mga sahaba ang rinirefer dito na magkakawatak-watak at magpapatayan sila. Sinabi yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi pa bago. Pagsubok ito sa kanila. Dahil ang Allah, pagmahal niya ang isang pamayanan ng isang Muslim, dadaan ng pagsubok. At kung ikaw ay walang pagsubok sa buhay mo, sinong walang pagsubok sa inyo? Ayman, mayroon kang pagsubok? Katir. Wallahi, lahat tayo may pagsubok. Yahya, ikaw meron? Ikaw, Ibrahim, wala? Ang saya-saya mo, marami din. Ibig sabihin, mahal tayo ng Allah pag may pagsubok. Wallahi, totoo yan. Hadith yan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the nation will split into 73 groups. This is already several times we explained this about this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pupunta tayo dito sa paano nakikilala ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaa. Nakuha natin kung gaano yung sinabi ni Propeta na dapat magkaisa, sino kung bakit sila tinawag na Sunnah wal Jamaa. Ahlus Sunnah wal Jamaa are distinguished from groups of a certain characteristics and features such as the following. First, they are the people of moderation. Yan. Waja'alnakum ummata wasata, sabi ng Allah sa Quran. Itinalaga namin kayo na isang pamayanan na nandyan lang sa gitna. Hindi sobra, hindi kulang. Hindi katulad ng mga nagsobra na pinaira lang kanilang utak. Dahil tayo ay nandoon sa gitna. Doon tayo sa madali at hindi sa pahirap. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag pinapili siya ng dalawang bagay, makhuyiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa akhtara aysaruhuma ma kana ithman wa in kana ithman kana abadun nasu alai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma Aisha radhiyallahu anha hiya allati waradat hadzal hadits. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, katotohanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag napapili siya ng dalawang bagay na gawain o pagsamba, ritual sa Allah, ang pipiliin niya ay ang pinakamadali na hindi pahirap sa kanya. Allahu Akbar. Basta itong pipiliin niya ay hindi haram. Kasi yung iba, di ba sinabi ni Propeta na kukunin natin yung madali? Ito na lang kunin natin, madali. Problema na haram. Yung gagawin niya na mas madali. Bro, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, at pag ito ay haram, hindi niya gagawin. Dahil siya yung tao na pinakamalayo sa haram, sa paggawa ng haram. Sino yun? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ang umma ng Sunnah al-Jamaa, ang umma ng pamayanan ni Propeta Muhammad, ay nandoon sila lagi sa gitna. I want to make clear on this issue. Ang mga Muslim laging sa gitna. Yung sa Suratul Fatiha na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ghairil maghdubi alayhim. Sino yung mga ghairil maghdubi alayhim? Sila yaong mga kinamuhian mo. Nagalit ka sa kanila, ya Allah. Nawala ang iyong habag sa kanila. Sino yun? Ang mga Yahud. Ha? Bakit mga Yahud? Kasi sila, alam na nila ang tama. Pero, hindi sila sumusunod. Hindi nila sinunod si Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Alam nila yun na tama na sugo siya mula sa Allah. Ang titigas ng kanilang mga ulo, mga alay lalag, di paratea sa benar, ayaw maniwala ng katotohanan. Ang mga sinabi ng Allah sa Quran na naman, ghairil maghdubi alayhim waladhdallin, at sila yung mga tao na mga, sino?
Mga nangapagligaw o nangaligaw o nagsiligaw sa kanilang sarili. Sino? Ang mga Nasara. Bakit? Ang ginawa kasi ng mga Nasara, wala silang kaalaman, sunod-sunuran sila kung ano ang pinag-iwanan ng kanilang mga ninuno. Anong meron kayo dyan? Pesta ng bayan at mag-ano kami ng mga aluluya. Bakit? Kasi ginawa ng nanay namin, tatay namin, mga ninuno namin, pag dili namin buhato na, basig magabaan mi sa Ginoo. So, kailangan magsunod lang kami kung anong susundan namin. Ay, nasa Biblia ba yan? Maski wala sa Biblia, importante sumusunod kami sa gagawain nila. Ang Islam balance. Muslim, alam mo na tama, gagawin mo na tama. Yung doon, sa mga Nasara, wala silang kaalaman, sumusunod sila. Tayo, kung wala kang kaalaman, huwag mo sundin. So doon ka sa gitna, sa balance. Wallahi, alhamdulillah, napakaganda ng umma. That is why the people of moderation who trend a middle path between extremism and negligence. And this is what we would like to challenge the global people around the globe. The Muslims are not extremists. Never been nakasama sila sa mga extremism. Between exaggeration, hindi sila nagsusobra. Mga kapatid, huwag kayong mag-istrikto. Sino ang istrikto sa inyo? Ibrahim, ikaw ba istrikto ka, Ibrahim, sa mga anak mo? Okay ka lang? Nag-disco yung anak mo, okay lang? Sinong istrikto sa inyo? Ako dati, una ako istrikto. Pero naglaylo na ako. Kasi wala kang makukuha sa pagka-istrikto. Ikaw ang kawawa at ikaw ang talunan. Wala sa'yo maliban sa magbigay ng payo. Lasta alayhim bimusaytir. Sabi ng Allah kay Muhammad, Ya Muhammad, wala kang kakayahan at lakas para sa kanila sa anong gusto mong gawin sa kanila. Ang sayo lang ay magpabatid. Ang sayo lang ay magbibigay ng magbabala. Ang Allah magbibigay ng pagbabago ng buhay ng kahit sino man sa kanyang mga alipin. Tapos mag-istrikto ka, hawa ka diri sa balay. Hindi ka magkuan sa ako, sa mga payo ko. Muslim na ako. Tama itong pananampalataya ko. Kayo, naniniwala pa rin dyan. Ngayon, bawal ka na kumain dito sa kinakain ko ng halal. Lumayas ka, wala akong pakialam sa'yo. Kumakain ka ng baboy, nagdidisko ka, ganyan. Yun ba ang turo ng Islam, bro? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, never ganun siya magturo sa kanyang mga pamilya. Ganun din sa kanyang panahon, sa kahit sino. Kailangan nandoon ka sa balanse ka. Mayroon kang hikma. Mayroon kang dapat na paano mo sila pakisamahan. They only follow the Quran. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they only follow the Quran in the Sunnah, paying attention to them and submitting to their text. And they interpret them according to the methodology of the Sahaba Ridwanullahu alayhim in the Salaf. Correct. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yun ang nakuha natin kanina, di ba? Kung paano to in-explain ng mga sahaba. They do not have, they refrain from arguing about religion matters and avoid people who engage in such arguments. Totoo yan. Ang mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mga kapatid, hindi tayo nakikipagdebate. Sinasabi lang natin ang dapat at kung ano. Pero kung makipagdebate man tayo, dahil gusto nila makipagdebate, wajadiluhum billati hiya ahsan. Makitungo ka o makipag-argumento ka sa kanila na pinakamabuti at pinakamainam. Na hindi puwersado at hindi pananakot sa kanila dahil sila ay wala tayong magawa maliban sa ganun. So bago tayo umalis, mga kapatid, dumating na itong si Kwan. Alas 10 na pala, Allahu Akbar, yung oras natin. Hindi na natin nakayanan at siguro itutuloy na naman ito. Alhamdulillah, meron pa tayong buhay na naitutuloy. Wallahi bro, yung iba hindi na nila naituloy ang buhay nila, Brother Ayman. Wallahi. So, alhamdulillah. Mga kapatid, last na lang ito, 1 minute, inshallah. Anong sinabi dito? Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah hum al-firqatu an-najiha at-ta'ifatul al-mansura alladina ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahum
yasuruna ala tariqatihi wa ashabil kiram dunal inhiraf. Allahu Akbar. Ang mga ahlu sunnah wal jamaa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sila yung grupo na sila yung ligtas na mga grupo. At sila yung mga samahan na sila yung tunay na magtatagumpay. Na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila yung mga panghahawakan nila ang sunnah, tarika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahabatul kiram duna inhiraf na walang pagbabago at walang mga anumang pagpapalinlang. Fahima ahlul Islam al-muttabi'una lil kitabi was sunnah. Naintindihan nila at kinukuha nila ay ang kung ano na sa Quran at sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wal mujanibuna li turqi ahlud dalal, at sila ay umiiwas sa mga anumang uri ng panilinlang na turo ng mga tao na mga ahlud dalal, yung mga ligaw. Iba, umaalis sila doon. Kaya sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel aftaraku ala 71 firqa. Ito yung nabanggit natin sa hadith. Wasumya bil jamaa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-hadith as-sabiq humul jamaa li'annahum jamaatul Islam alladhina ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu fid din. Tinawag sila na jamaa dahil sila ay nasa tama na pagkakaisa, na doon sila nag-iwan sa kung anong pinag-iwanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah matatapos natin ito sa susunod na kailan? Yaumul Ahad, insyaallah, in kana fi baqiya minal umur. Ya Allah, bigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na buhay na may sagawa natin, may sakilos sa ating pagsasagawa ng ating relihiyong Islam. Patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan. Allahumma amin, dagdagan ang ating kaalaman at maging matakutin sa Kanya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa zadakumullahu ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.